So, ibig sabihin po ba may dalawang safe houses sila na nirentahan in 11 days worth 1 million? Tama po ba yun? Tama po, Mr. Chair. Tama, okay. Adictus. Sige, partner. Magkano yon? 16 million ba yon? Oo, 16 million, para partner. sa safe house. Oo. Ilang araw yon? In 11 days. In 11 days. Safe house. Oo. Safe houses. Ang ano ko doon, yung Confi Fund niya, no? Oo, Confi Funds. Confi Funds niya, nung siya ay kalihim pa ng Department of Education, tama ba? OVP. Office of the Vice President yon, yung confidential funds na ginamit niya para doon sa 16 million pambayad sa mga safe house in 11 days. Dito po, makikita po natin yung sa letter C, rental of other incidental expenses relative to the maintenance of safe houses. Dito po sa rental ng safe houses ng OBP, hindi po ito nagre-refer sa long-term lease. Tama ba? Hindi po, sir. We have no way of knowing. Tama po yes ba? Po. Okay. Basta't ang itong lease na to, nakapertain lang doon sa period covered, which is yung December 21 to December 31. Tama po ba? Yes, Mr. Chair. So, ibig sabihin, ito nakalagay po dyan na 16 million, ito lang po yung covered niya. Yung December 21 up to December 31. Yes, Mr. Chair. Okay. Yun yung time po na... Yun yung time na ginastos itong 16 million. Yes, Okay po? Yes, Mr. Okay. Chair. So, batay po dito sa joint circular na ginawa po sa OBP sa accomplishment report na to, ang DEPS po, yun ang source ng file. Tama po ba? Ang DEP, ang ibig sabihin po ng DEP, document evidencing payment. Tama po ba? Yes, Mr. Okay, Chair. so ang document evidencing payment is the acknowledgement receipt. Yes, Mr. Chair. So, wala na pong iba. So, wala po dyan yung contract of lease. Wala po, Mr. Wala Chair. po. So, talagang pinaka-ebidensya lang niya na tinatawag natin is yung acknowledgement receipt na yung tao o kumpanya ay nakatanggap ng ganitong amount base po sa bayad. Tama po ba? Yes, Mr. Chair. Tama Okay, po. tama. Yes, oo, partner. So, Kasi out of tama ba? Out of 125 million, parang 75 million ang nagkakaroon ng problema. Mas 73 million nagkaroon ng notice, no, of disallowance. Pero, Diba? Kasi saglit pa rin, linawin natin yan ay base sa report ng COA. yes. Base yan sa report ng COA sa Quadcom. Okay. Hindi po... Saka nabigyan na rin si VP Sara, yung OVP, ng notice na yan, parang August 8, 2024, bago ko nasalang sa Quadcom, nabigyan na siya ng notice. Kaya nung nalaman ni VP Sara na may ganyang notice of disallowance, di ba yun nga yung gustong i-hearing ng House? So, pinipigilan niya ngayon ang COA na ilabas yung notice of disallowance. So, dapat hindi daw ito makarating kahit kanino. Pinipigilan niya yon, may letter sila. Na wag ibibigay kung ano man yung tungkol dyan. Especially, doon sa nag-hearing, sa House yun. Diba? So, ang problema kasi, partner, ang sabi nga nitong si Congressman Abante, tama ba ako? Si Congressman Abante, lumalabas na ministerial lang yung trabaho, si Akop to or si Abante, na ministerial na lang ang ginagawa ng COA. Actually, sa totoo lang, ang hearing kanina, wala kang makuhang sustansya. COA. Okay? Kasi lagi nilang sabihin, ito base doon sa joint resolution, circular, na hindi pwedeng tanongin ang detalye. Sabi nga nitong si kanina sa House, hindi ko matanda kung sino na yung mga nagsalita na parang lumalabas na hindi mo na malalaman kung talaga magagamit sa pang-aabuso, sa pangungurakot, yung pera ng Confi Funds. Kasi walang detalye. Nakita mo ba, partner, yung mga resibo na pinakita? Puro acknowledgement receipt, walang OR, walang official receipt, di ba? At hindi mo malalaman
kung totoo ba na nag-rent ng safe house? 'Di ba? Para saan Parang yun? lumalabas partner ng isang araw ang rent Parang 90,000 90,000. yung nako. Anong klaseng ano Yeah. yung safe house? Oo nga Hindi, eh. para sa lahat yun. Mas Kahit mahal pa sa sabihin- Amanpulo. Oo. Hindi. Ilang ano yon? Ilang safe house yon? Yan ang tanong doon. 34. Ilan? 34. 34. So kung In 11 days. Receipt na kahit na anong detalye ng safe house. Hindi po nakalagay kung saan, wala pong lease contract, wala pong kahit na anong detalye, except yung name lang po ng owner. Tama po ba? Tama po, Mr. Chair. Okay. At kung mapapansin din po ninyo, whether 1,500,000, 750,000, ang template po nila ay pare-parehas. Yes, Mr. Chair. Okay. Based po dito, sinasabi po ninyo sa liquidation ng OBP Confidential Fund, yung 2022, 34 ang acknowledgement receipt. At tama po ba? Yes, Mr. Chair. Okay. At kanina, sinabi po ninyo, sa 34 na to, 34 po yung safe houses. So, ibig sabihin, isang resibo represents one safe house. Tama po? Yes, Mr. Chair. Okay. May idea po ba kayo dito sa safe house na to kung ito po ba ay bahay, kondo, o kung ilang palapag? Wala po, Mr. Chair. Wala pong Wala po information. kayong idea. Kung ano So, ibig sabihin, wala kayong alam na detalye? No details, Mr. Chair. Okay. So kung i-divide natin yung 34 safe houses, partner, sa 90,000, magkano? 16 million nga yung nagastos eh. Hindi, 90,000 yung upa nga nila kada araw. Hindi, di ba yun naman, meron ka bang instance na nauna muna yung pagpasok bago yung bayad? Meron po bang instance na ganun? Nangyayari po ba yun? Wala po akong information. Wala pong kung information. may Kasi ganun. ang normally po, magbabayad ka muna bago ka papayagan ng may-ari na pumasok. Tama po ba? Yes, Mr. So Chair. ito po, pwede rin naman na yung payment ng 1 million is just for 4 days. Possible din naman siya, Possible Mr. din. Chair. Tama po ba? Yes, Mr. Chair. Ayun. Hindi po ba kayo nagtaka na sobrang mahal nun, yung 1 million in just 4 days? Anong klase pong safe house to? May swimming pool po ba tong safe house? May wifi? Sa BGC? Oo. Doon sa 34. So magkano lumamahina tayo sa ano eh? Oo. Kinumpyutan kanina nila Oo. Congressman Joel Chua. Oo. Diba? So, ang sabi nga nila, may pinakita sila ng mga high-end na bakasyonan, Oo. high-end na condo, na ang upa pa is parang, magkano yun? 90,000 per month, Per month. Hindi oo. per day. Oo. Sa BGC pa yun, partner. Oh. So, ano ang meron sa safe house na yan? At sino ang tumira doon? Sino? Oo, yun ang tanong din eh. Oh. Saan At totoo bang may tumira? Yun Oo. yung totoo. at saan ito? Kasi parang lumalabas parang yung parang November ba? Parang ganun, November to December. May December. Oo, Kasi may syempre, December may eh. partner. December yan. Kasi kailangan makapush yung pera na hanggang December 31 eh. Oo. Sa December yan, 11 days. So 11 din. Ako, parang Okay. syempre kahit sino partner magtataka ba't ganun kalaki. Oo, hindi biro. Yes. Hindi biro yung Okay. yung tama ba 16 million. Yeah, saka wala ka na ipakitang result dyan. Oo. Ang magandang epekto na ginawa mo para ubusin mo yung 125 million pesos in 11 days. Mhm. Wala ka na pakitang result dyan. Tapos, ang kita pa nila, mga kayubi, partner, Oo. template. May template yung resibo. Mhm. Oo. Di ba? Anong ibig May sabihin? template yung resibo. Parang Pare-pareho. pare-pareho. At kung mapapansin din po ninyo, whether 1,500,000, 750,000, ang template po nila ay pare-parehas. Yes, Mr. Chair. Okay.
Base po dito, sinasabi po ninyo sa liquidation ng OBP Confidential Fund, yung 2022, 34 ang acknowledgement receipt. At tama po ba? May idea po ba kayo dito sa safe house na to kung ito po ba ay bahay, kondo, o kung ilang palapag? Wala po, Mr. Chair. Wala pong Wala po kayong information. idea. So, ibig sabihin, wala kayong alam na detalye. No details, Mr. Chair. Okay. So, lumalabas din po dito, in 11 days, ang nagastos po nila sa safe houses is 16 million. Yes, Mr. Chair. Ayan po. Okay. Ano po yung pinakamurang safe house na kanilang nirentahan in 11 days? Yung pinakamura po. Magkano po yun? Mr. Chair, it's 250,000 po. Ang pinakamurang safe house na kanilang nirenta in 11 days is 250,000. 250,000, Mr. Chair. Okay. At ano naman po, magkano naman po yung pinakamalaki? Mr. Chair, meron pong 1 million po, Mr. Chair. Okay. So base po dun sa inyong official receipt, o base po dito sa official receipt na kanila pong in-issue, at dito po sa pinakikita po sa atin, may dalawa po ditong nakalagay na 1 million. So ibig sabihin po ba may dalawang safe houses sila na nirentahan in 11 days worth 1 million? Tama po ba yun? Tama po, Mr. Chair. Tama. Okay. Oo. Oo. Ganon. So, ano yung ano dyan? Konklusyon ng COA? Ayaw magbigay ng konklusyon ng COA. Kasi pwede pa mag-apila yan eh. Pero dito pala mga kayubi, kung ito kasi, di ba? Pag sinabi mo kasi may AOM na, parang tinatapi ka na yan eh. Pa-start pa lang yon. Sa AOM kasi, parang, sige, explain mo, bakit kulang. Pag pumasok ka na sa notice of disallowance, medyo nanganganib ka na dun, partner. Ibig sabihin, after ka matapik, hindi mo pa rin mabigay yung tamang mga dokumento o tamang mga justification, ba't mo naubos yung 125 million in 11 days? So kung ganyan lang gagawin nila ng resibo, gawa lang sila lang ganyan, ano sabi ng COA? Pwede na daw yung ganun. Pero ang nakakatakot mga kayubi, ano din yung COA? May ano din partner. May lapses din. Ba't tinanggap nila yung mga ganong klaseng resibo? Partner, kasi doon sa joint circular nga na ginawa noong 2015, ganyan yung style. Kaya nga, ito si Pangulong Duterte, hindi mapilit-pilit na mag-account ng mabuti dahil sabi niya, confidential to in nature. So parang ganon, abuso talaga yan, partner. Kasi sabihin ko lang na basta may safe house kami, ito ang tumanggap ng pera. Tapos ang problema, hindi pa totoong pangalan yun na doon, initials lang. You diba? see? So, yun talaga, alam mo, kahit anong gawin mo, kahit hindi ka na matalino, partner, 125 in 11 days, tapos wala naman nakitang result, saan napunta yung pera? Diba? Paano ba? Ito yung mga tanong partner syempre ng tanong natin dyan. Syempre, yan din siguro ang pumapasok sa isip ng ating mga kababayan. Sa report, gaano ba kadetalyado? Okay. Pag regular funds, partner, regular funds, okay? Talagang dapat detalyado kasi may procurement process, may processing pa yan, may procurement pa yan and everything. Sabi nga nila partner, pag pera ng taong bayan, pondo sa gobyerno, talagang hindi basta-basta mo yan pupwedeng igastos. Okay? Kailangan, bawat gastos partner, may may kaakibat partner na dokumento na isasubmit mo na dito mo ginastos kasi hindi naman basta-basta ang bawat pondo wawaldasan mo yan, di ba partner? Wawaldasan mo yan. Dapat. Tama partner. Ito ang nakakatakot, di ba? Okay. Kung ganyan mag-usisa ang COA, hindi tinitignan kung totoo may safe house. Hindi daw nila tinitignan, walang ocular yan, partner. Tapos yung mga acknowledgement receipt, pasok na yan sa kanila, okay na yan. Hindi nila titignan yan. Ang nakakatakot talaga dito, partner, kahit ano nang gawin mong resibo, kahit yung sari-sari store na lang ang pipirma, yung may-ari na sari-sari store, hindi na yan ite-trace. Diba? Talagang subject to at pronto for corruption. Correct.
'Di ba? Tapos ito pa mga kakayubi, 'di ba? Kung ganito, mag-report si VP Sara sa confidential funds niya. Partner, this is 125 million lang ha. Pinag-uusapan natin, partner. Paano pa yung nakaraan niya? Babalikan natin yun. 4 na taon siya nagkaroon ng 460 million pesos as confi funds every year. 460, partner. So, kung dito lumalabas, hindi ayos yung pagre-report, di ba? Paano na yung iba? Paano na yung ibang confidential funds niya nung mayor siya? Ba? Kaya nga partner eh. Oo, laki nun. Ang ano ko lang dyan partner, ang pinagtatakahan ko, ba't ganun ka labnaw, di ba, ng COA rito sa report. Although, di ba, sabi mo nga, may ano na sila, may patapik ng ginawa. Pero, sa ganong klaseng report na isinumiti sa kanila, hanggang dun lang ba yung partner? Or, okay, oo, kasi nga, malabnaw nga. Oo. Yung ginawa kasing joint circular, okay, parang tayo at nilalakson no? Oo. Lumabnaw yung karapatan, yung authority ng COA na busisiing mabuti yung confi funds. Kaya tuloy na abuso. Akala ba nila na lahat ng Filipino na leaders, good faith, honest, ganun ka, honest. Alam mo, sa totoo lang, ito ang mangyayari sa atin ngayon dito, mga kayubi. Baligtad na lagi. Di ba lagi? We should give him the benefit of the doubt. We should always presume na honest siya. Sa ngayon, sa nangyayari, ang dapat na presumption dito, corrupt ang leader. Kaya dapat mahigpit ang batas. Ganun nangyayari sa atin yun. Dapat maghigpit kasi yung mga ibang leaders, abuso. Sabi ni Maylin, ang sabi doon ng COA, di daw pwedeng idetalye kasi confi nga. So pati yung sinong tumira doon sa safe house na yon, saan yon hindi pwedeng banggitin din. Which is wrong. Hindi dapat. Tama. Dapat mabago talaga yan. Joint circular lang naman yan Dapat mabago yan. Bakit? Ang dapat dyan kahit papano, a year after, sa akin lang natapos ang isang operatiba, isang operasyon, natapos, di ba? Dapat ma-report yan at least a year after. Di ba? Pag wala kang report, hindi ibibigyan ka ng confi funds. Pera pa rin yan ng taong bayan. Oo, partner. Pera, alam mo naman, dito sa nangyari, kahit nakapikit ka, alam mo, may nangyaring hindi ayos. Oo. Okay, partner. Sa plano kung saan nila gustong ilaan itong confi funds para sa seguridad, di ba? Okay? Ano yung kanilang partner, no? Saan nila paggagastusan ito? Sino? I mean, kahit sino. Kasi halos lahat naman ng opisina ng gobyerno may mga confi funds Kung saan dapat gastusin? Oo. Pero after nila gamitin, karapatan partner ng taong bayan para malaman, di ba? Oo. Especially yung naging resulta doon sa paggamit ng confi funds. Kasi pera ito ng bawat Pilipino na naghihirap. Yun ang Yun ang dyan yung punto. Halos ng karamihan, pag naririnig, mayroon silang mga naririnig na ganitong klase mga balita na talagang kine-question sa kung paano ginamit. Well, karapatan din malaman sa kung talagang ito ba'y nagamit sa tama. Ito nga partner, di ba? Sa totoo lang,
yung Office of the Vice President, di naman kailangan ng confi funds dyan eh. Mhm. Ano ba muna ang mandato ng opisina ng Vice, di ba? Pag Vice President ka, ang trabaho mo talaga is maghanda sa darating na if ever May na mangyari. ikaw yung may mangyayari sa Pangulo, ready ka. So, Oo. ano gawin mo? Di mag-aral ka, ano dapat mong gawin, matuto ka ng foreign relations, mga tipong ganon. Pero ito, hindi mo naman to mandato. Na mandato ito ng DND, PNP. Diba? Nika. Mhm. Hindi mo to trabaho. Nasanay lang si VP Sara na magkaroon ng malaking confidential funds kasi pampered siya nung mayor siya. Mhm. Tapos hindi naman pala niya alam gastusin ng ayon sa batas. Diba? Lumalabas hindi niya alam eh. Bakit ako may presumption na hindi niya alam gastusin? Hindi niya kayang i-report eh. Mhm. O tanong natin, ano nangyari nung panahon na siya ay mayor? Kanino siya nag-report? Oho. Yun lang. Diba? Kanino siya nag-report? Ba't ang laki-laki? 460 million. Oho. Ba't ganun? Mas malaki ka pa kaysa sa ibang malalaking syudad dito sa Manila. Ubos na ba? Ang terorista dyan sa Davao? Diba? Oo. So, alam na, minsan alam mo, kahit hindi mo na sabihin ng diretso kung saan napunta yung pera. Alam mo na yun, di ba? Pero siguro, pwede din sa Quad Committee talagang ano pa nila partner digdigin pa nila yung yung ginagawang investigasyon kasi hindi biro yung 16 million in 11 days na ginastos. Ito pa, Oo. partner. Yung ano niya, yung officer niya, yung SDO, Oo. na kung saan siya yung tumatanggap ng pera pagka na-release. Siyempre tao yan ni VP Sara, di ba? Mhm. Hindi umaten. So, di ba sa atin lang, kung tama yung ginawa mo sa pera na yan, ano kakatakot mo? Di ba? Problema, baka hindi niya masagot Oo. yung mga tanong kung saan mo dinala. Oh. So, alangan namang siya lang ang makinabang dun. Mhm. Tao lang siya. Diba? Ako itong So, sino makinabang nun? Ultimately, sino nakinabang dun? itong config kung talagang hindi naman talaga kailangan bigyan. Hindi lang partner hindi lang sumisentro tayo sa opisina ng OVP. Nagkataon lang kasi may mga ganitong klaseng investigasyon at unti-unti, 'di ba? Lumalabas yung mga ganitong klaseng mga usapin. Pero dapat din siguro talagang investigahan lahat din yung mga opisina na Yes, na meron May mga confidential conflict, funds. oo. Kasi partner, talagang sa akin ha, Oo. kaya gusto nila yan. Talagang pwede Oo. makurakot eh. Oo. Sabi mo nga, at bakit, partner, hindi ito ina-amend yung binabanggit mo ngang batas? Circular? Oo, yung... Pabor eh. Ha? Pabor. Kaya nga yun din ang nakapagtataka dyan Bakit nila binago, inilabas nila itong ganitong klaseng circular na kung saan, pupwede pala itong pagsamantalahan. Hindi naman natin nilalahat, pero base sa ating mga nadidiskubre sa mga ginagawang investigasyon, mukhang may mga umaabuso, di ba? Yes. Oo. Ako sa akin, partner. Oo. Kung ako yung magiging leader, kung ako yung mangyayari yan balang araw. Mangyayari yan balang araw, partner. Kung ako yung nasa COA, partner, kung ako yung nasa COA ha, ako yung pinaka-head ng COA. Oo. I-insist ko na dapat detalyado rin. Diba? Siguro to the point na pwede na ma-justify yung paggastos ng confidential funds, hindi yung blanco yung dating mo. Diba? Bakit? Kasi partner, mas mataas kasi ang konstitusyon kaysa sa mere joint circular. Kaya ikaw mo, kasi ang nasa konstitusyon, sinasabi yung COA, siya talaga yung kumbaga taga-tingin, di ba?
kung paano nagagastos yung pondo. Oo. Commission on audit nga eh. Oo. Independent body yan, partner eh. Commission, Diba? partner? Commission? On audit. Audit? Oo, audit. Oo. Commission? Commission o audit? Audit. Commission on audit. Commission. Okay, oo. Hindi. Consumption on audit. Commission on audit. Oo. Di ba, kasi constitutional body to, independent ito. Oo, hindi Kaya po- nga sila independent, para hindi sila masaklawan Oo. ng mga head, ng mga leaders. Di ba? Kasi, independent kang gumagawa at ino-audit mo yung gastos nila. Mhm. Tagabantay ka eh. Di ba? So, yung provision na sa Constitution, maliwanag yon. Oo. So, dapat hindi siya magpasakop doon sa joint circular lang. Di ba? Mm-mm. Okay, sige, ito mga reaksyon ng ating mga kababayan. Anong mangyari kung konfi lahat o daan ang pondo ni Pinas? Anong mangyari sa ating bansa? Sabi ni Mateo Chiyawan. Sabi naman ni Univer, taxpayer tayo, pera natin ginagamit nila. At sa harap natin ang korupsyon. Tapos tayo, tagapanood sa mga pinagagawa nila. Grabe. Correct, tama. No. Di ba? Sabi naman ni Sweet Day, sabi nga ni VP Zara, honesty shouldn't be an election issue. So ayan, wala ng Ayan honesty. Di ba? Partner, mga Oo. ka-UB, natatandaan nyo ba? Sinabi minsan ni VP Sara, at the time, ano yata yun? Kung 2022, pag 2023 budget siya tayo papuntang 2023 budget. Sinabi niya na bigyan lang siya ng 100 bilyong piso. Mm-mm. Mariresolba niya ang problema sa DepEd. Partner. 100 bilyong piso. Oo. Okay? Sinabi niya yan, ha? Pero she was given a chance. Malaki naman yung pondo niya eh. Di ba? Pero ano bang ginawa niya? Ang inuna niyang ubusin, partner, confidential funds pa rin. Oo. Yung mga regular funds niya na pangtrabaho sa DepEd, di niya yun halos na ubus. Oo. Di ba? So, paano mo bibigyan to ng 100 bilyong piso at paano masosolve? Kung di naman itatrabaho talaga ng tama. Mm-mm. Oh. Di ba? Mm-mm. Ito, sabi nga ni Master Pogi, during the time of FPRRD, it's not only COA who is afraid. Even the judges are compromised. If you acquit a drug cases, you are protector. Sabi ni Master Pogi. Saka partner, nung panahon ni dating Pangulong Duterte, kung murah-murahin niya ang taga-COA, ganun na lang. Oo. Sabi naman ni At Tal at pa nga daw niya. See, alam mo, yung pagiging independent tuloy ng COA, yung authority nila, minamaliit ni dating Pangulong Duterte. Bakit? Para hindi sila ma-audit. Nauna yung pananakot. Naharas. Oh. Kaya ngayon, na-audit ba yung confi funds ni Sara? Oo. Na-audit ba ng tama yung 51 billion ni Pulong? Mhm. Oh, tanong lang yun. Sabi naman ni Tal Attack, Attorney Claire, DZXL News, given na politically comatose ang Dutertes dahil exposed na ang corruption nila by Quadcom, good governance, media, etc., ano po ba ang best move going forward for Vice President? Yan ang tanong niya. Hindi naman siya pwede mag-resign. Oo. Elected siya, di ba? Mm-mm. Siguro, hindi ko alam Talata kung itong nakikita ba natin, makakapagbago sa mga damdamin, hindi lang to para kay VP Sara, partner. Makakapagbago ba sa damdamin ng ibang mga politiko na korap? Oo. O matututo silang paikutin lalo yung batas? Mm-mm. Diba? Sa totoo lang, Talata, halos wala nang tatakot na politiko na makasuhan ng plunder. Bakit? Nakakalisot sa bandang huli. Diba? Napapawalan.
Pag mataas ang Napapawalang position bisa din. partner, lusot. Pero yung mga normal, yung mga regular lang yung trabaho, let's say, sabi mo, director ng probinsya na ganyan, o kaya auditor ng isang LGU, tapos nakakuha halimbawa ng 30,000, kulong. Pero yung mga malakihan at mataas ang position mo, laya. Sample. Mr. Bong Revilla Ramon Bautista. Oo. Yan, partner, ano yan ngayon ha? Yung kanyang ang dami Apelido? ang dami pa siguro hindi alam tungkol dun sa kanyang Yes. apelyido. Kasi Actually, nagulat Yan nga sila po, kung hindi bakit. yan Kung bakit nandun daw sa number ano 'yon? Sabi nila, 'di ba R yung ano niya, nag-uumpisa yung kanyang apelyido. So dapat nandun siya sa Revilla. Revilla. Oo. Partner, kasi because of politika, hindi ko alam kung parte ito ng kagulangan. Hindi ko alam para mauna yung pangalan niya, nag-change siya ng surname from Bautista to Bong Revilla. Yun. So, yung apelido niya na ngayon, Bong Revilla. Oo. Hindi lang Revilla. Hindi lang Revilla. Bong Revilla talaga. Oo. Kasi iniisip ng tao ang buong pangalan niya. Ang apelyido niya ay Revilla. Oo. So hindi pala. Ang apelyido niya, ang buong apelyido niya ay Senator Ramon Bong Revilla. Yun. Yes. Yan na yung kanyang apelyido. Hindi ko alam bakit Pwede pala yung ganun, partner? hindi ko nga alam ba't naarito, kaya lang, okay. Palitan yung Malamang ano, kasi, yung partner. Yung ako, gusto ko palang gawin yung pangalan kong yung apelyido ko pala. Ibuo ko na, Rod Marcelino. Apelyido ko palang yon. Pwede pala yun. Hindi kasi ganito, partner. Tingin ko kasi ganito nangyari. Ang change of name, normally, okay, ang change of name ganito karaniwan kung pangit yung apelyido mo. Diba? Pag pangit yung apelyido mo at nagiging subject ka ng ridicule, pwede ka mag-change of surname. Change of name. Diba? Tapos, kapag known ka na for that, diba? Known ka na for that. So, tingin ko, yun yung ginamit niya. He's known for that kasi ginagamit niya yung screen name. Pero, sa akin lang kaya lang, syempre decided na to ng RTC Parang hindi dapat. Hindi na kasi ito nakaakyat sa partner sa Supreme Court. Kaya hindi ang jurisprudence. Kung dapat ba o hindi. Umabot lang siya hanggang sa RTC. Okay, RTC 19. To use Bong Revilla as registered family name noong October 19, 2009. So, kaya ginamit niya ito kasi sa pangalan nga niya, sa politika. Kasi para yung B, mas, nasa unahan. Halos. Diba? So, hindi ko alam kung umakyat ang decision na sa Supreme Court, kung aayunan to. Diba? Kasi, parang hindi yun tama para sa batas So, kaya lang, hanggang RTC lang to, hindi naman, wala namang question ang kanyang change of surname. Kaya, ayan, ang apelyido niya is Bong Revilla. Diba? Hindi na siya Senator Revilla. Senator Bong Revilla talaga siya. Yun ang apelyido niya. Ang tanong, magagamit ba ng mga anak niya? Hindi. Oo, tama. Kasi sila yung nagpa-change of name Diba? So yung mga anak niya, Revilla pa rin ang apelyido. Revilla pa rin. Pero, kung magkakaanak siya ulit sa iba, Kung lang naman, Anak siya ulit. halimbawa lang Diba? naman. Oo. At ang apelyido niya ngayon ay Bong Revilla. Yung anak niyang bago, Bong Revilla na yun. Bong Revilla na. Okay, kung magkakasawa siya ng iba, halimbawa lang, o di gagamitin ng asawa niya, hindi na, Bautista kasi sila, di ba? Bautista sila. Hindi na Bautista. Bong Revilla na. Kasi yun yung apelyido niya sa birth certificate niya na
Na-change na eh. Siya pa lang ba sa mga politiko, sa mga partner na gumawa nito? Ha? Siya pa lang. Siya pa lang, no? Kasi pag Revilla, nasa dulo na, no? Malayo-layo na. Ano ko ba? Pag gusto ko naman tao, hanapin nila yung apelido mo. Oo. Kasi tingin ko, partner, nung Alphabetical, panahon na to, ginamit niya, baka at that time, ano pa to eh? 2010 pa daw ata to yung 2009 yung decision. 2009, ano na ba ang klase ng botohan? Binibilog-bilugan na rin, ano? Oo, ganun na, partner. So, Shading kaya niya na. pinili. Para yung pangalan niya nasa angat. Nasa number 11. Number 11 na siya. Oo, di ba? Oo. Kasi letter B. So, ay nako talaga. Oo. Question! Attorney from Michael J. Can she be held accountable to what she has done if the VP is found guilty? Mahaba-haba usapan yan. Oo. Kasi ano to eh, syempre, sino ba yung pinaka-head ng OVP? Oo. DepEd at that time, di siya. Sa kanya talaga yung papasok, partner. No, pero diba? Pag-usapang guilty, parang pa partner, medyo mahaba-habang usapan pa. Kasi kung yung Pero, COA, partner, kung sa yung totoo lang, COA nga kung magtutuloy-tuloy itong nakuha mga ebidensya na to, pwede siya talaga ma-hold liable. Oo. Si VP Sara. For this. Di ba? Pwede siya ma-hold liable. Kung may tao magsasampa ng kaso laban sa kanya. Pwede. Pero magsasampa ng partner sa korte, ha? Sa korte? Oo, hindi sa COMELEC. Kasi OJ o kaya sa ombudsman? Sa ombudsman. Kasi yung iba... Ombudsman? Ay! Tingin ko, wag muna mag-file ngayon. Oo. Hayaan na natin muna mag-retire. Si Ombudsman Martires. Pagka-retire niya at may bago, then you try. Oo. Kasi ang naman partner, mga botante, ang taong bayan, hindi nila masyadong alam kung paano to nangyari. Pero ang kine-question nila yung COMELEC, bakit nandyan sa number 11 yan? Bong Revilla. Kasi Bong Revilla? Kaya nga partner. Ay, oo, hindi niya alam. That's 2009, nag-change na siya ng surname. Oo. So, kine-question nila. So, ang COMELEC ho, kung ano yung ibinigay sa kanila na apelyido, yun lang din partner, di ba? Ang ilalagay nila doon sa balota. Sang-ayon sa kung anong letra nag-uumpisa yung apelyido. Oo, ganun po. Kaya hindi na question, kaya lang wala may alam. Oo. Kung konti na may alam na nagpa-change surname siya. Oo. Diba? Alicia Macaso nung araw nga noon pinagbabaril ang office ng COA. Marami di magandang nangyayari sa mga ordinaryong empleyado ng COA na hindi na in-news, kawawa din sila. Sabi ni Yung mahigpit siguro. Oo. Diba? Ito sabi ni Butchuchoy, sana meron din mag-audit or magmo-monitor sa COA kung tama nga ang pinaggagawa nila. Dami nilang red flag. Oo, sila dapat, diba? Oo. Tapos si Attorney Gloria, parang 2 years na yata siya dyan. Pero syempre, Oo. dami na dapat niyang aralin. Litong-lito siya sa mga papel niya, partner. Ang sa akin lang, diba? Aralin mo na yan. I-memorize mo na yan bago ka pumunta sa Kongreso. Oo. Parang doon pa lang kasi siya pinifeed ng mga papel eh. Dapat yan inaaral para hindi siya nagmumukhang kulang. Oo. Ang lumanay. Sabi naman ni Al Ryan, meron bang kaso na po pwedeng ipataw sa mga staff ng OVP na tumanggap ng envelope na may pera na lumalabas na suhol? I-clear muna natin kung suhol talaga yun. Oo. Alam naman natin suhol yun, di ba? Alam natin na lumalabas na itong papel na to, itong envelope na to na may pera, is para hindi ka dumaldal. Diba? Kasi, bakit? Mukhang lumalabas mga ebidensya kanina sa naging hearing kanina, lumalabas na yung pera na yon, yung envelope na yon, nakukuha lang
merong confidential funds. Nung tinanggal na, not tinanggal. Nung hindi na nila ginamit, hindi nila kinuha yung fourth quarter. Di ba? Kasi yung tatlong quarters nakuha nila eh. Yung pang third, fourth quarter, di na nila nakuha kasi maingay na yung confi funds. So, hindi na yung kinuha ni VP Sara. So, nung hindi na kinuha yan, wala na rin silang envelope. Ito, galing naman kay Tal Attack, please emphasize yung point ni Franz Castro na since proven by documents na hindi ginamit per purpose ang confi funds, therefore, ibalik ito. Okay, tama naman yon. May point naman siya doon. But may proseso tayo. Tayo nga yung ayaw natin ng cut the process, di ba? So whatever happens, sino man yan, kahit sa si VP Sara, dahil alam na natin kung ano nangyari, lumalabas, the 6 months na appeal, kailangan nating ibigay sa kanya. That's the law. Diba? Ganyan tayo sa mga tao na cut the process, diba? So, hindi tayo pwede mag-cut the process. Ito naman, coming from Rex, kay Addictus, for me, if enough evidences are gathered, pwede siyang makasuhan ng malversation of public funds. Pwede. Oo. Kaso nga lang... Plunder. Oo. Kasi disallowance, 73 M. Tapos, betrayal of trust. Ang sa akin lang kasi ganito, partner. Yung pondo na yon, di ba, kapag ka ganun kalaki, ibig sabihin, di ba, sabi nila parang yung iba okay na, kaya parang 73 million lang yung notice of disallowance. Pero tandaan natin, ang binigay na inokeya ng COA ay yung mga acknowledgement receipts na pare-pareho. Dapat si COA maging tikurusa naman. Hindi naman yung tanggap ka ng tanggap. Na para bang wala ka ng karapatang mag-question. COA ka nga eh. Oo. Di ba? Kaya tingin ko kung talaga magbubusisi ng papel na yun, si Attorney Gloria. Tama? Attorney Gloria? Gloria ba yun? Si Attorney Gloria sumasagot? Oo. Lusot lahat! Diba? Dapat maging mahigpit siya. Saka tingin ko, dapat hindi na siya sumagot dun. Dapat yung mas may alam. Wala siya alam eh. Okay, so paano? Hanggang bukas magkita at magkarinigan tayo. Ako po sa Tony Clay Cas na papaalam, huwag tulugan na inyong karapatan. At Radyo Man Rod Marcelino, mga kasama, bukas, samahan natin uli ang ating nag-iisang abogada ng bayan sa pagtalakay sa mga usapin may pakialamang taong bayan. Dito pa rin sa ating palatuntunan ang Usapang Batas.